Shoutouts din kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Judge Gina. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Ginan. Judge Gina. Party. Judge Gina. Party. Let's get lit. Judge Gian, Let's get lit. Judge Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Kaya Party. kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa TikTok Party. sa sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Ginan. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kumag, I'm back ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Ginan. Okay guys, tang inang battle yung re-review natin ngayon. Isa sa mga alam na natin kung anong mangyayari sa battle na to. Rat-ratan, Damsa versus Numerous. Actually, nung nakita ko to sa comment section, nung nirequest to ng sa nating viewer na si Madam Lobelia Nadwa, nakita ko to, sabi ko, putang ina, bakbakan tong Damsa versus Numerous. Rat-ratan tong Damsa versus Numerous. Actually, dapat nung nakaraan ko pa to re-reviewin, kaso nga lang na-busy nung month ng July. Alam niyo naman kung ano nangyari nung month ng July. Naka-focus tayo sa mga tournaments, kaya naurong at ngayon oras na para ma-review ko tong battle na to. Okay, shoutout Madam Lobelia Nadwa, Damsa vs Numerous. Rat-ratan, for sure alam na natin kung ano mangyayari. Rat-ratan to. Ang tanong na lang dito is sino yung may mas effective na flow, 'di ba? Kung magfo-flow sila, kasi minsan si Damsa ina-expect natin magfo-flow siya sa battle pero hindi naman pala siya nag-flow, 'di ba? So tignan natin kung anong klaseng battle ang mangyayari dito. Damsa vs Numerous. Shoutout Madam Lobelia Nadwa. So, sana magustuhan mo to. Sana mapanood mo. Okay, game! Game. Natin kung anong klaseng laban para Yeah. Unang banat, Aon 10, Day 2, Damsa. Sa wakas, muli ko na naman sasangkapin tong estilo kong sasaklawin ng mga mapagpanggap. Malamang sasakmalin kasabay ng mga linya ko na sasaksak din ng mariin kahit di mo tanggap. Kaya kung bakit tayo ang pinagtapat, para malaman na ako sino ba sa ating dalawa, na kung sino man ang mananalo rito, panalo lang, wag kang assuming tanga. Kasi kalaban ko ay isa sa dalabasa sa mikropono at isa sa binila. Matuloy ng bunga nga talaga ng mga halimo o matuloy ka na gumamit ang mga salita pero hindi naman malinaw. Tsaka baka umaasa ka sa tanga malalala. Ito lang ay paalala pre ipa ang pinagpala sa tungod na pinapala. Ito lang ay babala na babahan ng mga bara. Kung kilala kang alas ako'y baka babala sa di ka na makakahirit kahit pabagdoble ka para lang magiganap. Kailangan nyo pa mag-isyakra. Napakadali lang niyang gawin sa katauhan bilang Damsa. Okay. Tapos sasabihin mo na ginagaya ko kayo, yung ginaya nyo, sinabi bang gumaya lang kayo? Hindi paggaya yung may kaya sa mga kinaya nyo o merong kayang mas may kaya kesa sa kagaya nyo. Pinaglumaan nyo pa kamo, tong estilo kong dinadala. Pag may ibang nagdadala, kayo'y mga dalang-dala o di kinaya ang bigat kaya hindi nyo madala. Mga propetang impostor, dapat kayo'y dinadala. Kaya sige, pagbibigyan kita kung trip mo'y ululan, raratrating kita papapunta sa iyong ulunan. Feeling batik ka na sa larangan na akala mo kung sino makala ito sa mga baguhan. Ngayon makikita nyo kung paano ko lamunin ng bukot o sinasabi nyo guro na datihan. Game! Simulan na natin ang tunay na palabasa. Labanan ng dalawa na dalubasa. Sa umaasa ka pa ba na magkatsansa? Ano rin ka ngayon sa paragasa? Para mo tinakot na sarili mo. Multo sa pagharap sa akin. Nilagro na makikita mo. Pil mo na agawin. Hawak ko titulo. Tatahakin mo daan. Papunta sa kamatayan mo. Ano? Tara
matagis, matagbalabis, pato sa bis, alam na dis, na matitaris, sa sayis, na matiis, itong aking bis, na maalis at mawalis, ang mga kalat na hindi mabangis. Alam ko naman kasi na gusto mo lang patunayan na ikaw ang pinakamatulis sa ating dalawa. Di ko naman inaaki kung ano meron ka ngayon, ikaw lang to naghahabol sa trono ko, itanga ka. Kasi kapila ka lang sa pulot ng mga ingge, baka akala mo lang na isa ka sa mga marupay kahipi, panagalaan talaga man naman punit-punit, itong halata, iba ang bakay ko na ibabalik para matuto. Natong akala mo kung sino pinupunto, kulang ay malaki mong ulo, di ka bituin para abutin, o tingalain ang abutin mo, bilasakin, bilis sa akin, napakalagim, napakadiin, napakadilim, tangin na mo din. Napakadiin, tangin na mo din, yeah. Alam mo naman talaga sa akin na manika, mali ba? O tayo kanina, talaga ba parang akala mo ba kayo mo na dito sa liga? Hindi ba kita? Matutulong may penalty ka, napapahiya ikaw ay para lang ako tapahina, subukan pa na lumingo sa kanan naman kaliwa mo, kandila ay tinihan, na nagpapakita na nga. Okay. Ito, sa tingin ko, ano na lang tayo dito. Since, di ko alam kung ano yung ipapakita ni, ni Numerous dito. Di ko alam kung magpo-flow din ba si Numerous dito. Actually, napanood ko na tong battle na to. Kaya nga ako na-excite. Pero, nakalimutan ko na kung ano yung battle na nangyari. Di ko alam kung sasabay ba si Numerous dito or what. Nakalimutan ko na. Pero, sa tingin ko, sa performance tayo magbe-base. Yun yung nakikita kong judgment natin dito. Kasi since battle speed drop, sa tingin ko may mga lines dito na hindi natin maintindihan. So ito, to be honest, may mga lines si Damsa dun na hindi ko naintindihan sa sobrang bilis, pero perhaps dun sa multis, nakita nyo naman, napakinggan nyo naman sa multis ni Damsa, 'di ba? Tangina, ang ganda ng mga per syllable niya na yun yung nagiging highlights 'di ba? Yung puro bis, yun yung tatatak sa tenga mo na magkaka-rhyme sila lahat sa ganun 'di ba? So tsaka yung level of difficulty kung paano ginawa ni Damsa yung ganong multis tapos i-split niya lang mabilis. Ang hirap nun. Kasi syempre mabubulol ka Mabubulol ka sa pag ganon yung multis mo, pag ganon kabilis mo in-split, mapaghahalo-halo mo yun, mapagrarambol-rambol mo. Pero props kay Damsa kasi malinis niya pa rin na itawid yun. 'Di ba? Ayun lang. Sa tingin ko, yung performance na lang talaga, yung effectivity, and nakita naman natin na natuwa yung crowd doon. So, para sa akin, sobrang effective nun. And sa akin naman, sa own preference ko naman, nagustuhan ko talaga yung multis ni Damsa. Ganda nun. Tsaka yung overall performance niya. Kasi nga, babalik din talaga sa kategory ng level of difficulty. Kasi nga, alam nating mahirap mag-spit ng ganong kahihirap na multis, pero si Numerous binibigyan niya ng twist 'di ba? Ganun yung sulat niya tapos ini-spit niya ng mabilis. Kaya sobrang props doon. Okay? Numerous tayo, pakinggan natin. Tingnan natin kung sasabay si Numerous sa ratratan. Game. Yeah! Ang lupit, man. Tangina. Talo niya si Glock 9 sa taglay niyang bilis. One-lay ace, ang lupit ng flow, no? Malalaki na yun ng public enemies. Hindi yan alam ng mga tao. Siyempre, tayo lang nakakaalam. Alam mo yan. Flip top, speed drop, gang! Ngayong kinagakbuwat yung painay, malalaman na natin kung manok ba ng San Pedro may palag sa ikaan. Hindi ako kayang lunurin ang bitbit mo na daluyo pag sisisihan mo ang araw na ako'y nakasalu. Boom! Katasulat ay kulang pa, basura, makunat, makubal pa, patuhan ang utak, butaw ka. Patay ka. Tang ina, kinain si Damsa sa ganong flow, sa ganong bitawan. Yari. Ang ganda ng bitaw ni Numerous Stone. Umpisa pa lang, napangiwi na ako doon. Game. Ihan mo ang araw. Tuloy tayo. Na ako'y nakasalu. Boom! Katasulat ay kulang yung lupit pa, nun, no? basura, makunat, makubal pa, patuhan ang utak, butaw ka. Galing. Galing. Hindi sa panaginip, hindi makakasigit ka mga hilik kaya manahimik ka na lang. Sige makatitiklit ang mga lyrics sa pag-legit aking ginagamit na lamaso. Ano nga ba ang dahilan? Bakit dinamo ko ito makatagaling Laguna? At ang dahilan, gusto ko na malaman
tinatawag na flow king, basura. Huwag mo naman kasi ako patawanin, pre. Damsa, abrenica. Alam mo yung mga ginagawa mo, chakra replica. Patay. Nakakatawa si Anigua pa umakay para masabi na pangalan mo, lumatay, binigay ka sa ika-ani bilang alay. Ngayon wala ka malas na tila, agila kapag dumagi sa siguro do'y dagi itong anay. Sabagat ang bit-bit na bilis mo, wala pa naman sa skills, saka mismo, nakadala ka ni tactics, malagig, so di ka, matutulugin na para bang inasa, parang insomnia. Ako man bangungot na di mo pinapangarap, makasala mo ha, pabigit na yung mga mata. Matatauhan kang ako sa'yo, ay masali mo sa istilong ginagamit mo, nakakatawa ka. Sila na panipala mo na hari ka sa ganito, patuloy naman, napakadami na kita ka. Paano ka naging hari, alipin ka laman namin, desperado ka, mapasama sa bilan ng chakra. Na, kaka, iba di mo kumpara, kaka, gat ka sa kipatibong kada, ispit ko na salita, kaka, limutan Galing, ka oh. kaka, nehe, nalaba kita, kaka, tayo sa harap nila, kaka, habol mo sa akin ay kaka, inka nang, alikabok yan, di na makaboka, anak ka na bota, dala ko na ora, katupa sa boba, kahit pa kumontray, tayo-suporta na si bumus na, wala ubus na, sa sumpa na chakra ka boom, kada para lubog, wala ka sa ganun, kakababala, boom, Galing. sa baon, kakawawa tao, para lata itong gaya-gaya, gaya-gaya. Kaya ibahin ang ika-anim sa paggapaking wala to sinabi. Para masabihin siya ay magaling, handa kainin ng aming tinae. Ang galing. Kung kinikilala ka sa iyong mga ginagawa marahil, dapat na malaman na nila, nagkamali ka, hindi ka lihiti mo, nagkakamali ka, isipin mo ang panaginip mo, dahil sa pagbabalik ng solong sumpa ng chakra, buburahin ang flow king na ito, tangina mo. Ang galing, gagi. Grabe yun. Kinain si Damsa dun sa ano, sa part na ang umpisa, yung napapost ako dun sa early part ng round 1 ni Numerous. Ang ganda nun. Tapos ang daming ano ang daming tono ni Numerous. Ang dami niyang, o kumbaga, iba't ibang flow. Iba't ibang flow yung pinakita niya. Unlike kay Damsa na, yes, maganda yung kay Damsa. Hindi ko din na-discredit yun. Tangina, solid yun. Solid na flow yun. Solid na performance yun. Pero, sa tingin ko mas colorful yung pinakita ni Numerous. Unang-una, yung flow na pinakita niya from start, middle, finish, iba't iba. Iba-iba Iba't ibang flow, iba't ibang tono. Isa yun sa mga, sa tingin kong, isa sa mga reason or isa sa mga key ni Numerous para umangat siya sa round 1. Pangalawa, sa tingin ko, mas effective yung content ni Numerous kasi ang dami niyang punto doon na titignan natin kung obra ba yung ika-6 sa Manok ng San Pedro. Yung estilo mo galing sa replica ng chakra. So, naiintindihan ko yung mga naiintindihan ko yung mga pinupunto ni Numerous dun sa sa round 1 na yun. Unlike kay Damsa, yung mga pinupunto niya medyo hindi ko naiintindihan. Isa yon, pangalawa yon. I mean, isa ulit yon sa mga rason kung bakit para sa akin panalo si Numerous. So, meron ng may dalawang kategory na si Numerous na para sa akin yun yung nilamang niya. So, sa tingin ko enough talaga yung ganong rason para makuha ni Numerous yung round 1. Okay? Una, ulitin ko recap. Una, iba't iba yung naging tono ni Numerous sa unang round. Nagpakita siya ng flow sa ganitong round. Nagpakita siya ng ganitong flow sa unang part. Sa gitna, may iba na naman. Tapos sa dulo, iba na naman. Mapapa-headbang ka talaga sa flow na ginagawa ni Numerous di ba? Kay Damsa, yung flow niya para sa akin hindi ganoon ka-colorful. Kumbaga, nag-iiba pero hindi magkakalayo. 'Di ba? Halimbawa, iba yung tono niya dito, pero yung next na tono niya halos same pa rin doon sa una. Kay Numerous kasi mag-flow siya sa ganito, tapos yung next na flow niya ang layo doon sa isa. So, talaga? Ang creative lang para sa akin. Pangalawa, yung mga punto, mga references, mga angulo na ginamit ni Numerous dito kay Damsa is sobrang effective. Okay?
Ano sa akin yun, tol? Score sa akin yun. Isa 10-9. Actually, 10-8 eh. Malayo eh. 10-8 in favor of Numerous. So, bakit 8 lang ibinigay ko kay Damsa? Unang-una, sabi ko nga, hindi ko din na-discredit yung performance ni Damsa. Solid yun, pero yun nga eh, yung flow niya kasi, kung ikukumpara ko sa flow ni Numerous, ang layo nun. Mas colorful yung kay Numerous. Kay Damsa naman, sabihin natin slight monotone na kung ano yung flow niya dito, yun din yung flow niya sa kabila, at yun din yung flow niya dito sa kabila. Tapos yung mga punto niya, di ba nga sabi ko nga sa inyo, may mga times na yung flow ni Damsa is hindi ko maintindihan, hindi ko magets yung sinasabi niya or mga punto niya. Isa yun. Kay Numerous kasi, understandable, tas yun nga, colorful eh. So, ayun, sa tingin ko, tignan natin, rounds 2 and 3, maka umangat naman si Damsa, pero sa pagkakataon na to, para sa akin, malayo yung naging agwat ng round 1 nila. Numerous ako dito, 10-8. Okay, game. Round 2. Yeah! Wow, ang bilis! Ang bilis, di ba? Narinig ko yun ah. Kanta mo yun, di ba? At saka oo, may mensahe ako kay Abaddon. Sabi ko, sasali ako sa chakra, pero bigla siyang natawa. So, sa bagay, bakit pa ako sasali sa chakra? Kaya ko namang mag-chakra mag-isa. Game? Bago tayo magtungo sa tunay na palabas, balikan muna natin mga naging laban ni Gonggong, kung saan meron siyang mga nakakapagtakang bara na noon ko pa gustong itanong kagaya nung laban niya kay Lil Weng. Yung punchline daw parang Lazada. Wala daw yung box na inaasahan. Masyado kang mayabang. Nag-e-expect ka pa ng box, yung in-order mo lang, basahan. Pero di nga, gusto mo ng box? Sige mamaya pagkatapos natin magberbalan. Pero yung tinutukoy ko na box, mas masahol pa sa sapakan. Di ba kailangan mo ng box? Yung tipong pangbalikbayan nga lang ikaw ang ilalagay, kaya malamang paglalamayan. At sa 3 beses mo na laban, 3 beses mo rin akong hinamon. Ganyan ba talaga pag lubog na? Desperado ng makaahon. Sa sariling pag-iisip, nagpalamon. Akala talaga may kredibilidad. Siya daw ang pinagmula ng alon, ng aangkin, ng abilidad. Tandaan mong di kayo ang una. Nauna lang kayo sa publisidad. At di sukatan ng pagiging tunay kung sino kayo sa realidad. Kaya oras na para wakasan tong di sanay sa wasakan. Angkas ka lang sa palabas, kaya papanong sasakyan? Tong feeling batikan na galing sa Republican, pilit umahon para lang mga paako ay halikan. Habang isang buwan ka nagpalakas mula sa pagiging mahina, ako naman din nagbawas sa lakas para lang maging mahina. At makasabay ka naman sa agos ng dam, kasi nag-flow ka lang naman talaga nung nabutas yung drum. Yan ang napapala ng mga akala mo bundok. Panggap na kalahok, malamang sisiuto sa manok. Puta ka ng puta kahit wala namang katok. Nagkamali ka man ng katok, pinagbuksan ka naman ng totoong may katok. Wordplay. Akin na pasa mo sa akin ng mic mo, sa akin ikaw ay ng micro. Kahit magtulong na kayo ni magkapadating sa mic ninyo kung masasay ko. Sabi na sa akin na tunay na stamina, sa'yo sa pahinga. Sabi na galing sa pahina, salit sa awit niya, sa lahilaw at sinain siya tayo na. Ngayon na sabihin mo sa akin na di ka nagaling sa pagiging mahina. Ang nilalang halata sa hangarin mo gusto magari, kaya kami palaging nilalang. Bistado ka na, boy, king ina ka, hoy, masisipa ka, hoy, tangina ka, hoy. Wala na rason para makasaya na dito sa katulad mong peke. Ikaw ay singaw sa larangan na to, halata na sa iyo mga beke. Hindi ka aamo para matabat sinatsanin na lamang itete. Respeto sa antay-kupal, kami kalmado lang kain pepe. Talaga bang nakakalamang ka na sa labaw, wag ka na magyabang. Ikaw ay hibang para magpakakapante malamang. Oo malamang, ano ba nang gawin na di ka na makakalabas sa parusa na sugungan lang na may pagkabuwang. Damn, sabihin mo nga, di ka kinikilabutan. Akala ko ba ay matuling ka? Bakit di mo maabutan? Pag nakatalikod ka lang magaling, manaksa ka mali mo ay di matalim. Iba ang mahusay at ang magaling, sarili mo sa akin wag mong ihambing. Kaya kahit chakra ka, walang nakakasyak sa bara mo. Wala kang aftershock, kaya papano naging chakra to? Wasak itong sawak lang na pabilang parang magino. Kaluluwa, mahinang nilalangan, sinalinan mo. Imbalido, di na naman kataka-taka na puro ka laratatatata. Ba't ako napili, labanan mo sa pataasan, tol, bababa, respeto ka muna, nasutunay na Diyos, nandito ka sa akin, liga. Tigilan mo na ang pagbabataas, nagbumukha ka lang mahina. Sa akin at dito sa liga, kayo ay sa akin, pero kayo para lamang mo sa akin, nagaling mo sa inyo dalaga, di ka para patawarin, nagkasala sa akin, na naman totoo, tagapin nila natin, nandito sa liga, ikaw ay sa... Nandito sa liga, ang flow ay sa akin, ikaw at ikaw, sa tamod ko lang kayo nang galing! Mukha kang buksingero. Okay. Same comments sa kung ano yung pinakita ni kung ano yung komento ko sa round 1 ni Damsa. Yun din yung
magiging komento ko dito. So, yun talaga yung nagiging kulang ni Damsa sa performance niya. Yung pinaka punto. Andun na yung flow Andun na yung flow, pero yung effective na punto, angulo at references, ayun yung sa tingin kong nagkukulang. Okay, proceed tayo kay Numerous dito. Yeah! Napanood ko yung interview sa'yo. Sabi, Damsa, sa laban ni Numerous, hinahamon ka, may tsansa ba magkalaban kayo? Oo, pwede mangyari. Pero di muna ngayon kasi pinaghirapan ko to. Ha? Pinaghirapan? Alin doon? Yung mga beses na ikaw ay nasilak, huwag kang feeling heavyweight, tarantado, wala kang suntok na mabigat. Tapos sabi niya pa nakaraan, Numerous, yung hinahanap mo sa sisiw na manok dragon na. Dati ka bang si Raulo? Maniwala pa ako kung yung manok naging manok na pula, dragon daw ang puta. So anong ibig mo sabihin doon? Yung kalapate, pag lumaki, dinosaur. Tapos yung penguin, pag nalibugan, mangkanor. Tangina, kung alam ko lang ganyan ka mag-isip, sana di na kita hinamon. Iyan yan na napapala mo kakasama kay Lil Weng manood ng Pokemon. So si Lil Weng na pala katandi mo ngayon. Nax, San Pedro Pride, mga putang ina! Bagay kayong magsama. Kasi kung si Lil Weng naka-record yung verse, ikaw pinambabattle mo, lyrics sa kanta. Pero sakto. Kasi alam mo, ayaw na sa'yo na ikatres sa isang dahilan. Sa 2x2, ayaw na sa'yo na ikatres sa isang dahilan. Kasi maliban sa magaan ka lang lumetra, punto ang yun. bigat mo pang kasama. Mag-last battle ka na lang ulit at mag-focus sa iyong sakiti na asawa. Kasi nung laban nila kay M-Site at Shernan, si Flick G lamang. Ayun sabihin ko pa lang na yung tinutukoy na ika-3 or ikatlo, si Flick G yun. Wala, naunahan ako ni Numerous doon. Nagsulat, nakakatawang gusto niya ibagsak yung chakra, pero chakra sa kanya'y nagbubuhat. Oh, yeah. Pero speaking of chakra, gusto niya raw maging pangsyam sa amin. Wala namang problema doon. Ang kaso, kung magkakaroon ng pangsyam, hindi ikaw. Si Sparrow yun. Aroy. Panay hamon ka kay Sparrow. Aray. Umatras ka nga sa... Tangina. Punto yun. Another punto. Mabigat na punto yun para sa akin. Kasi, yun diba? Kung magkakaroon kami na ikasyam, hindi ikaw yun si Sparrow yun. Puta. Pinamuka, no? Problema doon. Ang kaso, kung magkakaroon ng pangsyam, hindi ikaw. Si Sparrow yun. Panay hamon ka kay Sparrow. Umatras ka nga sa kulab nating tatlo. Kesyo, di pa ako makasulat. May sakit pa asawa ko. Putang inang dahilan mo. Tapos sabi niya pa, wala pang 187, ganito na aking bagsakan. Tarantado, mga prominente na kami sa tongue twist, wala pang Damsa na pangalan. Kaya huminto ka na lang. Yung pagiging flow king, wala akong balak ituloy. Di naman kasi ako self-proclaim na gaya mo, Mr. Damsa Kibuloy. Kasi Dam, may flow ka lang, hindi bagay, tawaging tunay na king. Yung titulo nito parang pure gold, pero yung kulay, pure green. Tangina, kaya kahit may flow pa itong Dam, hindi na aanggat itong Dam. Siguradong sa akin ay kain ano man nasa lamesa nitong Dam. At when I getting mad, tiyak ang pagbaliktad nitong Dam. Ngayong gabi, iiyak ang San Pedro, ngayong kinawawa nitong Dam. Okay, hindi nagpakita ng flow si Numerous sa round 2 pero nakita niyo naman kung paano niya dinikdik sa punto, 'di ba? About nung kay Flick G sa 2x2, si Flick G daw yung nagbuhat. Tapos kung magkakaroon ng ikasyam, hindi ikaw yun, si Sparrow yun. 'Di ba? So sa punto yung mabigat hindi nagpakita ng flow si Numerous pero makikita mo, malalaman mo yung flow ay yung bigat ng punto na dineliver niya dito para kay Damsa. Lahat connected, lahat direkta Kaya ang lakas nun sa akin, 'di ba? Walang flow pero tangin na kung titimbangin mo yung mga punto ni Numerous dito, solido pa rin Nagustuhan ko 'yon, tol. Nagustuhan ko 'yon.
hindi siya nag-flow muna, nagpakita muna siya ng punto at mabibigat yung mga yun. Yun, sa tingin ko, I think numerous pa rin to. Ganun pa rin, 10-8, props sa ginawa ni Damsa. Sabi ko nga sa inyo, hindi ko i-discredit yon. Maganda yon, pero medyo nakukulangan lang ako sa pinakapunto ni Damsa. Okay? 10-8 pa rin, so that's 20-16. First 2 rounds, numerous na yon para sa akin. Round 3 tayo. Sabay ka natin! Yung manok daw, dragon na. Oo na. Ba't naniwala ka sa akin? Eh di masira ulo ka. At saka sabi na nga ba, gagamitin na naman sa akin yung pagiging chakra niya. Huwag mo sabihin na nakatira kayo sa Konoha. Sige nga, kung matalino ka, ano to? Ano to? Bobo ka! At saka yung pagiging sakitin ng asawa ko, totoo yun. Dahil kusang lumalabas yun sa puso. Ganon ako bilang tao, hindi ko kayang sumuko. Kaysa sa mga putang inang to, lagi nakashades, wala namang araw sa venue. Pinapalakpakan ka pa rin nila kahit mukha kang tanga. Magbalik ka naman ng thank you. Thank you. Saka una kita nakita sa Wish Bus. Kamukha mo yung matabang bahista. Nung boxer ka pa, galing mo, Bumbum Bautista. Di ko kilala. Boxer talaga yan. Pero wala yung titi. Estilo niyan, Malamarquez. Tingnan nyo, iniinom, kulay ihi. Kaya dito sa round 3, malamang sa malamang magkaalaman ako sino ba talaga sa atin dalawa. Pinilit mo kung ilabas sa butin ng tunay kung antas sa wakas malamang kundi malakas baitas kundi ka pa handa. Matatas kundi la kasabay ng matatagurima madalas sa talas panghiwa mag-isa hangin na di mo naman nakikita. Dito sa liga ako'y bandido. Minanmanan lang kita. Kaya kahit naman alam kong mangmang pagkatapos kitang tabangan pagabangbang pupuluting ka sa bangbang na nakakaawa kang bata. Malala ka na yata. Pinipilit mo na lamang talaga magisuga pa. Ikaw ay timawa. Para pag-usap mo bumalik mga humanga. Sarili binaba. Kala ko ba di ka para makisali sa may mga pinagagawa? Teka, nag-iba ata. Simula na dumating ka, di ba? Akala mo kung sino ka sa liga, puro ka nala pabida, na ikaw ang pinakamatulindila, di ba? Akala mo hindi ko alam. Halata ko na kagad na pinapakay mo tanga. Gusto mo pangibabaw na mga ginawa, di ka magkakumposa kahit sa mababansa. Babaliin ko sa pananagula pa sa walo kahit sino sumalot ang ina ka. Tara na, subukan natin na galing. Kung magaling ka talaga, hindi yung puro ka nala sa salita gumagawa habang ako'y tuwa-tuwa, isa ka sa mga wabati pataga pinapakarami na gumagawa ng ganitong estilo. Kaya paano mo nasabi na hindi namin kinaya? Kung kinaya ko yung kaya mo at kaya ko yung kaya nyo, talento to, hindi ito panggagaya siya daw ay si Tek kanina, malatek na tek. Ako si Basta Rhymes, kaya nga break connect. Paano pa kaya pag ginaluan ko na ito pa ko ikaw ay magaling ka dito natin masusukan kung gaano baka lalim mga iwan na sugat malamang ay babaliwat pa sa bugat ng utak. Hanggang dyan ka na lang, huwag ka naman magyabang kasi di ka na makapuri-puri. Malalaman mo kung bakit ako ay kakaiba, so pa ka lang ako'y lumili ka ng uri. Kaya sagad-sagarang ka sa sagasaan. Magtago matiyak ka na matatamaan. Di ka na makabilang kahit sino titulado, pero teka laman na isayo ko, ilabas ko si Sparrow. Ako walang pwedeng magsabing kayo ang merong katibayan. Ito ay laro ko na nakasanayan. Pati itanong sa mga kasabayan na kung ano man na naging kalakasan niyo ay kalakip din niya na kahinaan. At di ka maglalakas ng loob na lumabang kundi ka sinulatan ni Brian. Aroy. Pero ayos lang. Basta todo mo lahat yan na ibibigay. Dahil kung hindi nagkamali at yung dalawa lang kinatay, sabay kayong ililibing ko ng buhay. Gusto mo na mabilis, mabakis, diba? Kung matakas sa sinimula mong hamon, mabibilang ka sa mga ano rin na buhay pag di mo nagawa makasabi sa alon. At paano pa kaya pag binigyan kita ng mga taktika na talaga walang yahan ganito pag ginanahan ako sa mga diba kahit sino na kung parang nayakin sa sagasaan, nayakin sa sagasaan. Bakit mo ko nilabalan sa ganito paandaran na di mo masasakya kaya ikay maniniwala ng bahay maglalam ako wala kang ibubuga at aminin mo na lamang na sa akin di ka obra. Kasi diba, isa ka lang sa kontrabida, iha. Napilit na tumitira, tila. Papabagusto manghila kita. Asa mo may mapanira, di ko na dapat patunayan ang mga kaya kong gawin bukod sa salita mga kalaba ko ay laruin sa simula pa lang alam niyo na kung gano'ng kalagim ang mga bala ko tumarak talaga matatalim. Kasi 100% ako kada round. Sabihan nyo man na miwak, wala akong pake sa crowd reaction. 10% lang ang audience impact. At oo, LDR kami ni Flick sa 2x2, kaya ganun kaming magsulat ang dalawa. Pero mukhang mauuwi kami sa break kasi may sinusulatan na siyang iba. Woo! Tang-ina! Tang-inang Ender yan. Ang ganda nun. Yung Ender yung nagpako ng ano, ng round 3 ni Damsa para sabihin ko na ito yung pinakamalakas. Okay. Kanina, actually, nag-iisip na ako, sabi ko, feeling ko ito yung pinakamalakas na round ni Damsa. Yun yung iniisip ko.
Kasi ano eh, na feel ko na ano na mas malakas yung round 3 ni Damsa dun sa first 2 rounds. Pero hindi pa ako totally decided. Sabi ko, bigyan pa ako ni Damsa ng isa o dalawang punto na epektibo para masabi ko na pinakamalakas niya to. Pero ayun nga, dumating Ender. Ang ganda ng setup, no, na oo, long LDR kami ni Flick kasi kaya ganoon kami magsulatan. Tapos biglang pero kung mauwi kami sa break kasi may iba na siyang sinusulat. Ang ganda lang. Sa akin ang ganda lang nun. Tapos ayun, another set of multis na naman yung narinig natin kay kay Damsa. So ang ganda lang sa akin talaga ng kung paano nag-isip si Damsa ng mga ganung salita tas mapagtatahi-tahi niya. Kasi kung bibilangin mo yung multis dito ni Damsa, hindi mo siya mabibilang sa sobrang dami. Tsaka yung rhyming talaga, grabe yung choice of words. Kasi nakaisip siya ng ganong, 'di ba? Multis yun eh, puta ganun no, dikit-dikit. Tapos na-spit niya ng ganito kabilis. No doubt, na skills yun. Ang galing ni Damsa doon. Pero sa tingin ko, all 3 rounds din, nagkulang si Damsa ng power punch lines. Diba? Punto. Yun yung medyo hindi niya napapantayan sa performance ni Numerous. Kasi kung titignan natin, performance, halos the same lang eh. Yung delivery, halos the same lang din. Ang pinagkaiba nila is yung content, yung punto, yung references na ginamit, yung angulo sa isa't isa. Doon lumalayo si Numerous eh. 'Di ba? Round 3 tayo. Game. Ako daw si Bumbum Bautista. Yung kahanginan mo abot hanggang ormok. At isa ko world title. Ang yabang mo porket silver medalist ka lang, onyok. Si Sparrow na naman. Ano bang problema mo doon? Hindi na babattle si Sparrow. K-pop na yun. Magbe-break na raw sila ni Flick G kasi may iba na daw sinusulatan. Tangina. E di tama pala ang katotohanan na sa Team DF, ikaw ang kanyang sinusulatan. Game? Round 3. Oo. Game? Alam mo ba kung bakit pinagtapat tayong dalawang veterano? Kasi parehas daw tayong tinalo ng Bicolano. Triple yun. Oo, ako'y kinulang aminado dahil sa magkakasunod kong laban. Ikaw, kalahating taon ka nagpahinga, tapos pagbalik, ayun, talo ka na naman. Pero huwag kang mawawala ng pag-asa. Marami pang tsansa para tumigil. Tanginan to, masyadong apektado, bubugbugin niya raw si Iskasta. Bakit? Ganyan ka rin naman panay trash talk pero yung standing, basura na sa baho. May pa-boxing ka pa, job ka ng job, wala ka naman trabaho. Sa araw-araw si Cathy, ang nagbabalat ng buto, nagpapakapagod. Ikaw magbalat ka naman ng nyog para kahit paano kumakayod. Bars. Kasi isa kang irresponsable, palaki betlog para masabing may bayag siya. Sir Arik, pwede ko pa sapakin to? Pwede ba? Wag na lang pala sir, mukhang papalag siya. pero de, bugbog sa akin to. Sa pagkapanalo, ako ang mag-iinowe. Doon naire sa toilet, mapa-flash itong Elorde. Malaprins na sim ka man ngayong gabi, bawat suntok ay wala rin kwenta. Magre-retiro ka ng maaga, ngayong tinapat sa bilis na may barera. At, syempre, boksingero, magre-rebat yan. Na siya daw, si Pacquiao, palakpakan. Ang kaso, ala money. Kaya ka lang naman daw nag-box.
Kaya ka lang naman daw nag-boxing para maging ready sa Dempsey roll ni Cathy. At speaking of boxing, dapat kasali to sa SEA Games. Ewan, tinanggihan niya lang bigla. Bakit daw siya sasali sa SEA Games? Di naman siya marunong mangisda. Tangina, sayang, taga-South ka pa naman. Di ba taga-South ka? Taga-South ka pala eh. Bakit ka pa-North? Isa kang kalbo, masamang tao. Nakakatakot daw kasi malupit yan. Paano mo nasabi? Kasi mukha siyang driver ng puting van. Ang corny, no? Pero speaking of South, sa South marami nang may galit sa'yo. Si Butangero ng Mobsters, si Brando ng XB, lahat sila hinahunting ka na. Ibalik mo daw yung pambili ng MP. Tangina mo, akala ko yung dila lang mabilis, pati kamay may flow din pala. Gago. Sana next time masaksak ka sa tagiliran, malamang dun magka-flow ka na. At di mo kayang magbitaw ng totoo, kaya kasinungalingan ang kinapitan. Kung anong pagtanggap sa iyo sa ibabaw, siyang pagtakwil sa kailaliman. Pagkat ang alo na mga nasa ilalim, yan ang dapat mong katakutan. Tila mga labang umaagos na kabuelo lang sa muling pagsabog ng bulkan. At ako, ang tagatupad ng iyong kahilingan, kahit hindi ako si Santa. Kaya, your wish is my command. Bang! Last battle mo na to, Damsa! Okay. Sa round 3, hindi na nag-flow si Numerous, pero andun pa rin yung mga punto niya. Pero, yung round 3 ni yung round 3 ni Numerous, nakita nyo naman kung saan umikot. 'Di ba? Sa jokes, sa comedy. Hindi ko ina-expect na mag-focus si Numerous sa jokes sa round 3. Kasi round 3 na alam nyo yun, kumbaga, andito na, ito na yung last round, didikdik na ako, flow na ako. Yun yung ina-expect ko, pero binali ni Numerous yun. And sa tingin ko, hindi nakasabay yung round 3 ni Numerous dun sa first 2 rounds niya. So, tsaka tsaka feeling ko humina sa mga references. Feeling ko humina sa references kasi more on comedy Naging highlight yung comedy, naging highlight yung entertainment, 'di ba? Kay Damsa naman lumakas yung performance ni Damsa kasi yung punto plus yung ender. Mahirap yung round 3. Ito yung pinakadikit na round kasi from first 2 rounds ni Damsa umangat siya 'di ba? Ginawa kong yun. 10-8, 'di ba? 10-8 yun, that's 20-16. Pero yung round 3, I think that's his best. That's his best round, strongest round ni Damsa. Pinakamalakas niya yun. Actually, pwede kang yung boto ko is tabla or Damsa So, explain ko muna kung bakit naisip ko na tabla. Ayun nga, first 2 rounds, iba yung naging story ng performance si Damsa. Tapos pagdating sa round 3, nagkaroon ng dikdikan yung mga references niya doon. Tapos yung ender niya, pinaka-solid na ender yun para sa akin sa buong battle ni Damsa. Kay Numerous naman, solido yung first 2 rounds. Andun yung flow, andun yung mga punto, andun yung mga references nandun Pero pagdating sa round 3, kumawala. Diba? Kumawala yung performance ni Numerous kasi anong ibig ko sabihin sa kumawala? Hindi siya nag-flow. Battle siya. Battle mismo. Performance lang talaga. Wala siyang speed rap na pinakita. Okay? Pero andun naman yung mga jokes niya. Andun naman yung entertainment. Hindi siya katulad nung sa first 2 rounds na punto per punto. Hindi ganun Ang naging highlights dito is comedy entertainment. So, sa tingin ko, kung titimbangin ko yung first 2 rounds versus sa round 3 ni Numerous, ibang level yung round 3 niya. Ibang level yung round 1 and 2 niya kasi andun yung flow andun siya nakilala Numerous speed rap Sa tingin ko, naging edge ni Numerous yun sa first 2 rounds. Tapos pagdating sa round 3, which is I'm expecting na didikdik siya dito, tapos hindi
siya nagganon, hindi na-meet yung expectation ko. So, malakas pa rin naman, andun yung comedy, pero sa tingin ko hindi umabot sa first 2 rounds niya. Okay? 9 points ang ibibigay ko kay Numerous dito. Kay Damsa naman, strongest round niya yung round 3 from his first 2 rounds, pero hindi naman siya kasing level ng first 2 rounds, 'di ba? Ni Numerous. Kasi yung 10 points, yun magiging basis natin kung tumapat ba yung round 3 ni Damsa sa 1 ni Numerous or sa 2 ni Numerous. Kasi yun yung binigyan natin ng 10 puntos So, pinagbalance ko yun. Sa tingin ko, better pa rin yung first 2 rounds si Numerous Kumaga, yun talaga yung basis ng 10 points. Ang ganda nun Ganda ng punto niya dun Tapos, kay Damsa, sa tingin ko, hindi pa umabot dun. Kumbaga, kung iba versus ko yung round 1 ni Numerous versus sa round 3 ni Damsa, sa tingin ko, Numerous pa rin yun. Kung round 2 naman ni Numerous versus sa round 3 ni Damsa, feeling ko, Numerous pa rin yun. 'Di ba? So, sa tingin ko, yung round 3 ni Numerous tsaka yung round 3 ni Damsa, sa tingin ko, tabla yun para sa akin. Magkaiba ng naging story ng round 3, pero sa tingin ko, parehas ng level, parehas ng enerhiya. Bumaba si Numerous sa first 2 rounds. Si Damsa naman, pinakamalakas niya sa buong battle. Sadyang nagkatapat lang talaga sa dulo yung performance nila. Kaya sa tingin ko, it's a tie. Di rin ako makapag-decide kasi kung ibibigay ko yun kay Damsa dahil sa mga punto sa ender, hindi mo rin pwedeng i-disregard yung round 3 ni Numerous kasi kung effectivity, ender tsaka punto rin, andun rin naman more on comedy pa nga si Numerous. Masasabi mo nga na effective yung yung round 3 ni Numerous kasi sa entertainment pero yun nga, yung Damsa kasi ang ganda ng mga punto niya. So, sa tingin ko, perfectly fit ang tabla sa round 3. Okay? So, that's 10-10-9. 29 points for Numerous. Kay Damsa naman, that's 25. Up by 4 points. So, 29-25. First 2 rounds, Numerous. Round 3, tabla. Numerous. 10 day 2, Numerous versus Damsa. Magiging isang beses kung nagustuhan niyo yung laban na yun. Yeah. Shoutout sa kanilang parehong veterano na talaga sa ganong klase estilo mula dati pa, wala pang flip top. Aboto ng Orado, 4-1, magigay tayo lahat para ay Numerous. 4-1, Numerous. Siguro, ang naging criteria ng judges para sa akin, siguro yung linaw, punto, references, tsaka overall performance. Sa tingin ko lang. Yo, nga pala, shoutouts lang namin. Sino dito ang nakarinig na ng Tresa is Part 1 at Tresa is Part 2? Tandem namin ni Flick G. Tresa is Part 3, abangan nyo, kasama namin si Damsa. Maraming salamat. Shoutouts ko lang yung mga kasama ko, sila Asyong, sila... Yo, puta, ang ganda ng laban na yun. Overall na lang, binoto ko si Numerous. So, lang. Grave lang. Grave lang. Late nung agwat. Lakas sila pero mas parang mas nagustuhan ko yung versatility ni Numerous. Kumbaga mas marami siyang naibigay. Pero solid din si Damsa. Pero yun nga, mas iba-ibang style yung pinakita ni Numerous. Classic. Yan, Numerous pero sobrang solid yung laban overall regardless ng decision. Round 1 Damsa dahil grabe ang linis. Pero solid sila pareho pero pinaka-strongest round ni Damsa yun. Okay. Tapos second and third binigay ko kay Numerous dahil sa nag-lean towards sa angle sa jokes. Lalo yung third round ni Numerous na jokes na may halong wordplay. Yun nga solid. Mas impactful Although yes, of course, sabi ko na nga flow overall pero alam niyo naman content pa rin by the end of the day. So yun, Numerous. Binoto ko si Numerous. Sa totoo lang ayaw ko mag-judge dito. Pero yan, kung yung speed rap na pinag-uusapan natin, no doubt kung ang kuha ni Parang Damsa yan. Nakay Damsa yung speed rap kasi pansin natin na parang hindi pa gamay ni Numerous yung paano i-apply yung speed rap niya sa battle map. Kaya yun, pero dun sa
round 1, kuha ni Parin Damsa. Okay. Round 2 and 3, doon na nagpakita si Numerous ng ibang style ng battle. Doon siya nagpakita ng mga yung lyrical content na pinagbasihan natin na mas naging malakas sa impact sa mga horado tsaka sa mga crowd. Kaya yun, nakuha ni Numerous yung round 2 and round 3. Okay. Binoto ko si Damsa. Yung 1 binigay ko ng tabla, tapos yung 2 binigay ko kay Damsa, pati yung 3 Damsa. 2 and 3 kay Damsa kasi binasi ko dun in speed drop. Di ko na rin kasi maintindihan yung sinasabi nila dahil galing ko na sa battle na mental block. Pero yun, congrats kay Damsa para sa akin. 2-3 Damsa. Okay. Yo, binoto ko si Numerous. Round 1 binigay ko kay Sir Damsa. Round 2 and 3 kay Numerous. So, pares naman sila magaling mag-speed drop, pero kung si Numerous mas nalaro niya yung battle, mas battle yung ano. Hindi ko naman sinasabing ano. Pero si Sir Damsa at malaking respeto ko sa dalawa. Sa talaga sila sa mga iniidolo ko, pero nanalo sa laban na ito para sa si Numerous. Okay. Halos lahat ng judges, no? Pare-parehas yung naging boto live, no? First, 2 and 3 binigay nila kay Numerous. Tapos round 1 tinabla nila. Which is baliktad naman para sa akin. 1 and 2 nakuha ni Numerous. Pagdating sa round 3, tinabla ko. 'Di ba? So, magkaiba ng magkaiba yung naging take nun live judges sa online, no? Magkaiba. Pero nevertheless, ang ganda pa rin naman nung pinakita, at least 'di ba, may tabla pa rin na first tour I think 2-2 tie. Ganun yung naging outcome ng judges overall. 'Yun. Nagustuhan ko yung battle actually kasi ngayon lang ako ulit nakapanood ng ratratan tsaka pares ng estilo. Magbe-base na lang talaga sa pinaka content sabi nga ni Apok, 'di ba? Ni Apok na content lang, in the end of the day content talaga siya magbe-base in, which is ako content talaga ako nagbe-base minsan 'di ba? Or madalas, sabihin natin madalas, 'di ba? Andun yung content kapag mahirap talaga siyang i-judge per category, titignan mo siya as a whole 'di ba? Kung sino yung mas effective, kung sino yung mas maganda yung mga references, 'di ba? 'Yun, para sa akin Numerous talaga siya overall. Nung una ko tong napanood 5 years ago, nagtataka ako bakit si Numerous yung nanalo doon. And siyempre that time parang sinuod lang, wala akong pake, ganyan. Pero yun nga, naalala ko, sabi ko tangina Damsa yung battle na yun. Pero since ngayon, kahit pa paano naman may mga natututunan na tayo, may alam na tayo kahit pa paano, sa tingin ko I'll go with Numerous na dito. Okay? Yun, shoutout ulit kay sino ba yun? Shoutout ulit kay Madam Lobelia Nadwa sa request mo na to, at sa tingin ko na-review ko naman siya ng maayos at sana nagustuhan mo. Kita-kits tayo sa next na review mga kumag. Peace out.